May mga lugar na hindi sapat na tignan lang sa mga litrato. May mga lugar na kailangan maramdaman ng iyong presensya at makalanghap ng sariwang simoy ng hangin ang ating katawang lupa. Ang bawat paglalakbay ay isang kwento na maitatala natin sa ating alaala. Mga alaala na kahit kailan ay hindi na mabubura pa. Tara, samahan niyo pa din kami ni Ellie Motor sa isang kwentong paglalakbay dito sa probinsya ng Benguet. Sa pagitan ng matatarik na bangin at masukal na daan, hindi mo lang matutuklasan ang ganda ng kalikasan. Matutuklasan mo rin kung hanggang saan ang abot ng iyong makakaya. Mula dito sa Sitio Babalak ng Barangay Basioy, Kabayang Benguet, muli tayong maglalakbay patungo naman sa ikatlong pinakamataas na bundok sa buong Luzon at pangsyam naman sa buong Pilipinas. Ito ay ang Mount Timbak. Pero bago natin ito marating ay dadaan muna tayo sa isang napaka-challenging na downhill adventure patungo sa proper ng Kabayang Benguet. Dito ay naligaw kami ng aming ruta at tinahak namin ang daan ng Sitio Abukot na sakop ng Barangay Idet, kung saan lumabas kami sa Damot Bridge, ang daan patungo sa Provincial Road ng Kabayan. Mula naman sa town proper ng Kabayang Benguet ay papasok naman tayo sa napakatarik na kalsada. Ito ang Mangoto Kabayan Road, ang kalsada na magkokonekta sa munisipalidad ng Kabayan at Atok Benguet. Ang kalsadang ito rin ang maghahatid sa ating destinasyon. Ito ay ang sumisikat na Noah's Ark, isang hugis barko na istruktura sa ibabaw ng Mount Timbak. Tara, sama-sama nating alamin ang mga nakakamangha na lugar ng Kabayan at Atok Benguet. Tara, let's! Bababa na kami ni Sir Ellie sa pangalawang ruta namin. So, welcome to Kabayan Benguet. So, medyo pinapamiliarize ko yung lugar eh. Pero, ayun, daming mga van dito na palagay ko mga ano yun, nagpunta ng Mount Pulag. Grabe tarik dito oh. Ano ang kagandahan dito, sementado na. Wow! Ang tarik po niya, no? Mount Pulag Ranger Station. So, Mount Pulag Peak, 7.5 kilometers. Magmula dito sa kinalalagyan natin. So, malapit na lang, no? Hindi naman pala ganun kahaba yung lakaran papunta ng Mount Pulag. 7.5 kilometers. Pero puro akyatin. Oo. Pero mahirap pa din yun. Yung ikli na yun, actually, malapit lang yun pag galing ka dito sa Patag. Yung 7.5 kilometers. So, nakakatakbo nga tayo dati ng 25 kilometers eh. Nung medyo kasagsagan na nasa training tayo. Pero Patag. Pero dito, yung 7.5 kilometers na yun, patayan na yun. Yung ganong klaseng layo. Tapos hiking, trekking ang gagawin mo. Ayan na sir, no? Diba yung Atok? So magmula rito, ayan no. Tanaw na natin yung Atok Benguet. Wow, ganda oh. Nakakamangha talaga tong Cordillera. Solid! Napakaganda ng lugar. Grabe yung aakyatin pa namin no. Mas mataas pa rin mula rito. Mas mataas pa yung aakyatin namin. Tumitingala pa kami. Grabe yung napakaganda mga idol. Grabe tarik na ito. Wow! Ang ganda. Diba?
Sobrang nakaka-amaze yung ganda ng lugar. Wow na wow. Taniman, no? Di ba? Nung unang panahon, yung farm na yan, puno ng puno yan, pero dahil nga kailangan taniman ng mga palay para sa ikabubuhay ng mga tao rito, sinagaan nila na i-cultivate yung lupa. Talagang iba ang sipag ng mga taga Cordillera. Abukot Integrated School, this way, no? Ambangeg Palansa, Babalak, Sokong and Kaling. Katarik pa rin. Amazing. Ganda. Napakaganda. Wow. Yan pa yung pupuntahan namin, no? Yung part na yon. Grabe, ang ganda nitong lugar. Grabe. Abukot Integrated School. Napakaganda. Solid na solid. Wow. Napakaganda mga idol, di ba? Saan ka pa? Dito lang yan. Sa Kabayan Benguet. Wow. Grabe, oh. Wow. Nakakanginig yung tarik ng ano rito. Daan. Grabe. Tapos sira pa na ganito, nag-landslide, oh. Habang dumadaan ka rito, tapos magaganap yung landslide, mapapatalong ka siguro sa motor mo. Sa mga oras na ito ay wala pa kaming kamalay-malay na mali pala ang ruta na napasukan namin. Palagay mo, sir. Pakaganda mga lodi. Ayun, oh. May dako sa inyo. Diba? Ayun, oh. Ayun, wow. Diba? Yun, aakitin pa natin yan. Bundok na yan. Yan, bundok na yan. Mount Timbak. So, yung adventure namin ngayon ni Sir Eli, parehas naming first time daanan tong mga lugar na to. Thank you po. So, puro kami pababa ngayon uli. Tapos mamaya puro packet na naman. Ganda ng mountain range dito ng ano. Sa kabila niyan, yung highest point. Ando, dami ng taniman, no? Napakaluntian ng mga tanim nila dito. Thank you. Wow, 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 wow. Oh. Grabe yung downhill dito. Sayote, oh. Nahulog ni Sareli yung tumbler niya.
Aray ko. Huh. Dami pagdudulas-dulas pa. Dulas pa tayo. Sa mga oras na ito ay unti-unti ko nang napagtanto na mali pala ang ruta na aming dinaanan. Hindi naman totally mali dahil matutumbok pa din namin ang aming pupuntahan at sa bagay, parte pa din ng adventure ang maligaw. So motor lang ang kaya dito ngayon, no? So saan dumaan yung mga van kanina? So ibang ruta to. Laki ng mga rats. Oh, mahirap to. Oh. Madulas, sir. Aray ko. Tara. Mukhang di na nadadaanan ng motor to, ah. Aray ko. Dumiretso na ako. Ang dulas. Loose gravel pa dyan, sir. Ang dulas ng daan. Pero kayanin to. Dito na eh. Nakaka-nervous nga lang, grabe. Ako, mas matarik pa yata dyan. Thank you, Lord. Ito, mukhang maganda na yung daan. Alright. Isang oras din pala namin bababain to. Pero okay lang. Mukhang aabutan namin yung mountain back nang maganda yung view. Sakto to, sunset. Grabe tarik, no? Grabe. Kurbada tarik. Okay lang to. Ayan, malapit na tayo mag-merge sa highway. Tatanaw ko na. At yan, aakit na naman tayo dyan sa bundok na yan. Yung napakatarik na bundok na yan ng Timbak. Wow! Grabing tarik! Biruin mo, no? Kung hindi pa sementado to. Maraming hirap na ito, lalo pagkatagulan. Tapos lalo pagkalus pa yung mga katulad kanina. Sang hangin. Nahangin tayo. Lang tayo. Grabe yung lakas ng hangin, no? Yan na naman, no? Maraming tarik ng rito. Kalsada. Buti na lang, sementado na sa part na to. Kakatakot, oh. Yan, pagka na-loose brake ka rito. Grabe, oh. Ganda ng ilog sa baba. Doon, yung pambaba namin, oh. Part na yun. Grabe, ang ganda, oh. Napakasolid ng lugar na to. Sulit na sulit yung ride namin ngayon ni Sir Eli. Pinawisan na ako, sir, ah. Okay. Solid. Noon sa part na yun, napatanong na ako, eh.
Kaya pa ba ng van dumaan dito? Mukhang mali yung dinaanan namin ni Sir Eli. Ito, Sitio Telmo. Yan, saan ba tayo dito? Palagay ko dun sa kabila. Dito tayo. Tuloy-tuloy na kami rito, Sir Eli. Pababa ng ilog. Yun, may tulay. Thank you, Lord! Aming salamat sa pag-guide mo sa amin. Marating itong lugar na to. Napakagandang lugar, Panginoon. Grabe. Pagpasalamat tayo mga idol dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos, buhay tayo. Nararanasan natin yung ganitong klase ng adventure. Wow! Ayun oh, may hanging bridge oh. Yan yung lumang hanging bridge nila dito. Ayan oh. Damot Bridge. So ito yung Damot Bridge. Hindi ko alam kung saan yung punta namin ngayon ni Sir Eli. Saan papunta to? Kung matutumbok ba namin yung pinaka-town proper. Grabe, biruin mo, doon kami galing oh. Kumabilang bundok na naman kami. Hindi pa ito yung pinaka-highway. Ito yung highway. At palagay ko, dito dapat yung daan namin. Ng kilometers, Kabayan, 4 kilometers. So hindi pa kami nakarating pala ng town proper. So malapit na kami sa town proper ng Kabayan. 4 kilometers na lang. Mount Pulag National Park, Akiki Trail Visitor Center. Yun oh, nakalagay difficult route. Mount Pulag, Akiki Trail. Ganda, di ba? So, wala yung daan na yun, no? Ito na yun, no? Dito kami nag-stop over dati ni Commander. So, layo pala, yun, no? Ayan, dito na tayo sa town proper ng Kabayan, Benguet. Welcome, Kabayan, Benguet, Pobla. Ito ang munisipalidad ng Kabayan, matatagpuan sa gitnang silangang bahagi ng Benguet. Ito ay itinuturing na isa sa pinakamatandang bayan sa lalawigan at sentro ng kulturang Ibaloy. Ang Kabayan ay hango sa salitang Ibaloy na baay, isang uri ng baging. Sa pagdating ng mga Amerikano, ang Kabayan ay isa sa 13 orihinal na munisipalidad ng Benguet sa ilalim ng Act 2877. Noong February 4, 1920, sa ilalim ng Batas 2877, inabolish ang sub-province ng Lepanto at Amburayan. Ang mga teritoryo ng Lepanto at Amburayan ay hinati at isinama sa mga lalawigan ng Ilocos, La Union at sa mga sub-province ng Benguet at Bontoc. Sa pamamagitan ng Batas 2877 at mga executive orders na inilabas ng Gobernador General, ang 19 na orihinal na township ng Benguet ay pinagsama-sama upang maging 13 na lamang. Ito ay ang Atok, Bakun, Bukod, Bugyas, Itogon, La Trinidad, Kibungan, Kapangan, Mankayan, Sablan, Tuba, Tublay at Kabayan. Ang 13 township na ito ay tinatawag na ngayong mga munisipalidad. Dito, formal na kinilala ang Kabayan bilang isa sa mga opisyal na munisipalidad ng Benguet. Poblasyon. Nandito na tayo sa poblasyon ng Kabayan, Benguet. Ito Kabayan Municipal Hall, Kabayan Municipal Police Station, Kabayan Public Market. Mula dito sa poblasyon ng Kabayan, ang next destination natin ay ang strukturang barko sa Mount Timbak. So magmula dito sa Kabayan, Benguet ay aakyat kami sa Mount Timbak. Nasakop din naman ng Kabayan, Benguet. So sa adventure natin ito, pupuntahan natin yung barko doon sa taas ng Mount Timbak. At sana maabutan natin yung sunset. Ito rin yung daan papuntang Lake Tabeo, no? Barangay Kabayan Barrio. Hindi pala doon yung municipal hall, no? Kala ko doon yung pinaka-municipal hall kanina. Malapit doon sa palengke. Hindi pa pala. Ito.
sa municipal hall nila. Tapos dito rin yung police station tsaka fire station nila. Yan, yung natatanaw nyo sa taas yan ang papunta ng Lake Tabeo. Yung bundok na yan. Ito yata din dinaanan namin dati. Dahil pang kabayan dito sa baba, no? Pero yung mga bundok na yan, yan ang nagsaseparate sa bawat municipality rito sa Benguet. Yan ang nagsisilbing municipal boundary nila. Yung mga bundok na nandyan sa taas. Yung mga nasa harapan natin. Pag umakyat tayo niyan, sakop na ng Atok. Welcome, Kabayan Barrio Elementary School. Hindi din dinaanan namin ni Commander. Kasi yung dinaanan namin ni Commander, ang tagos nun, nagtubleng. Barangay Health Station, Kabayan Barrio, Kabayan Benguet. Wow! Kita nyo yan mga idol? Yan oh. Diba? Ganda, solid. Pero dyan tayo tatawid sa bundok na yan. Napakaganda ng lugar na to. Steel bridge oh. Kung wala tong steel bridge, mahirapan tayong tatawid dito. Wow! Pakaganda. Ooh. Solid na solid oh. Ganda ng lugar na to. Ito ang Mongoto Kabayan Road, isang matarik na kalsada sa Benguet. May haba itong humigit kumulang na 10 kilometro. Pinagdurugtong nito ang Halsime Highway sa Mongoto, Atok at Kabayan na malapit sa Mount Timbak. Nagsisilbi itong magandang ruta ngunit mapanghabong shortcut na daanan. Kilala ang kalsadang ito sa pagiging sobrang tarik. Dahil sa sobrang laki ng pagbabago ng elevation, dinadala nito ang mga biyahero mula sa mga lambak paakyat sa tuktok ng Mount Timbak, ang ikatlong pinakamataas na bundok sa Luzon. Bukod sa pagbibigay ng daan sa mga tirahan ng mga residente, isa itong mahalagang ruta para sa mga turistang pumupunta ng Mount Timbak at para sa pag-abot sa mga sakahan sa kabundukan sa pagitan ng Atok at Kabayan Benguet. Nakalagay, welcome, Tinong Burial Rock. Oh, so ito yung burial rock nila. Grabe yung tarik, no? Grabe, solid yung adventure dito. Segunda, sarado tayo. Kaya naman segunda. Ganda rito oh. Napakaraming pine trees. Mas mararamdaman mo na rin yung lamig. Ito ang kagandahan pag mga ganitong klase ng motor oh. Pagka scooter medyo talaga mahihirapan dito sa part na to. Magkakaubusan ng panggilid ng lining. Wow, tapat na tapat titim papuntang Tabeo. Anong tanaw mula dito? Kaya pala bihira daanan to, napakatarik ng daan dito. Sana may sea of clouds mamaya dun sa Atok, no? Kikita natin. May mga linya pa ng tubig dito. Ibig sabihin may mga sinusuplayan pa yan dyan sa baba. Grabe tarik niyan. Wow. Grabe. Yan mga idol oh. Tanaw na tanaw mula rito sa likuran natin oh. Yung grabe tarik yan. Grabe tarik na ito. Yung tinatahak natin ngayon. Sobrang tarik. Pero yun oh, may bahay pa rito. Pero grabe walang kuryente rito. Wow, nababalot na yung kabundukan ng Sea of Clouds dun sa kabila. Wow! Pero mo may mga bahay pa rito.
Tapos situated sila sa gilid lang talaga ng bangin. At dito, kitang-kita mula dito. Ayun oh. Ang Kabayan, Benguet. Yan. Doon kami galing kanina. Yan ang mga tinagos naming bundok. Yan kabundukan na yan. At yun yung papunta ng Tinok, yung highest point. Yung part na yan. At somewhere dyan yung Lake Tabeo. May daan din doon papuntang Tinok, Ifugao. So sa mga susunod na adventure natin, pupuntahan natin yung lugar na yan. Yun oh, grabing tarik niya, napakataas. Doon tayo galing at doon tayo papunta. May papakita ako sa inyo dito. Ito yung nakakamangha, diba? Yung paano ka bababa dyan. Tapos dyan may mga tanim pa sila dyan na ano ba yan? Spinach? Ay, hindi, cabbage. Yan, mga repolyo. So yun oh, yung bundok na yan. So galing tayo ng Bayumbong, Nueva Vizcaya, at nagbaya ang Baguio, Nueva Vizcaya, Balete, Cayapa, Nueva Vizcaya, at bumaba tayo dito sa Kabayan, Benguet. Diba? At ngayon, kasalukuyan kami nandito ni Sir Eli sa daan papunta ng yan, sa kabila niyan. Papunta kami ng Atok, Benguet ngayon. At dadaan kami sa Halsima Highway mamaya pa uwi. Pero may pupuntahan pa tayong isang magandang adventure ngayon. Ayun, ang Montimbak. Pupuntahan natin yung isang struktura doon. Yung barko sa gitna ng bundok. So meron tayong makikita ng struktura doon na hugis barko. Or talagang inakma siya sa itsura ng isang barko. Ganda ng daan dito. Napakataring nga lang talaga. Papalabang ka talaga sa ahonin dito. Wala akong masabi pagdating sa ganda ng daan. Napakalinis. Patag. Woohoo! Kurbado sarado yun ah. Ay! Grabe! Timbak Shelter Rock. Ayun o, nakalagay. Timbak Shelter Rock. Okay, meron dyan sa itaas. Ay, sa baba. Wow! Other side of Mount Timbak. Grabe, lalaki na ng cabbage nila dito. Pang seedlings na yan, oh. Ano yan, sir? Oversize na yan, no? Oversize na? Broccoli. Akala ko cabbage. Ganito pala itsura ng ano ng broccoli, oh. Pwede na. May rough road na rito. Akala ko dyan. Dito. Diretso. Bango ng usok, oh. Pine tree. Nakaka-relax yung amoy niya. Ayun na. Ayun pala. Yung barko. Ayun po.
Makikiram po. Ganda oh. Ayun ang Halsima Highway. So mula dito, tanaw mo na yung Halsima Highway. Yan sa baba. Grabe, napakataas yan oh. Ito ang Mount Timbak, nakilala rin bilang Mount Singakalsa. Ito ay matatagpuan sa loob at nasasakupan ng Barangay Pakso, Kabayan Benguet. Bagamat ang Mount Timbak ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Kabayan, madalas itong ina-access ng mga turista at manlalakbay sa pamamagitan ng Halsima Highway sa bahagi ng bayan ng Atok. Isa sa mga dahilan kung bakit madalas na pagkakamalan na nasa Atok ang bundok. Ngunit sa teknikal na mapa, ito ay bahagi ng Barangay Pakso sa Kabayan. Ito ang ikatlong pinakamataas na bundok sa Luzon na may taas na humigit kumulang 2,717 meters above sea level. Dahil sa taas nito, ang paligid ng bundok ay puno ng hagdan-hagdang taniman ng mga highland vegetables na bahagi ng kabuhayan ng mga lokal dito. Ito naman ang kilalang Noah's Ark, isang hugis barko na estruktura sa bahagi ng Mount Timbak. Ang bahaging ito ay sakop naman ng Barangay Katubo, Atok, Benguet, kung saan matatanaw na ang kahabaan ng Halsima Highway. Kung sa pangkaraniwan na barko ay matatanaw natin ang anyong tubig ng karagatan, dito ay maswerte nating nasilayan ang Sea of Clouds sa bahagi ng Atok, Benguet. Kaya mula dito sa Mount Timbak ay bababa na kami ni Sir Eli. Bababa dun sa Halsima Highway. At magbabaya Baguio kami. Then baba ng Cannon Road. Then hihiwalay na ako sa kanya pagdating ng Rosario, La Union. At magbabaya Sampabian, Pangasinan na ako. At mas madali yung ruta sa akin na yun. Mula dito sa Atok, Benguet, magpapaalam na kami ni Eli Motor sa aming naging adventure mula sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, Bayaan Baguio, and Balete, Cayapa, Nueva Vizcaya, patungo sa Mount Pulag. At bumaba kami sa Kabayan Benguet at nagtungo kami sa Mount Timbak. So maraming salamat sa pagsama nyo sa adventure namin. Muli kasama natin Eli Motor at ako, si Eugene. Ito ang Where's Next. Bye-bye! See you next adventure!